morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Praise the Lord, hallelujah.
Glory to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, with all my heart, with all of 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 my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, with all of my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, with all of my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, with all of my heart, with all of my heart, with all of my heart. Good morning, Jesus! Good Monday morning, mga kapatid. Ang ganda naman ng panahon po. Thank you, Lord. At malamig po. At napakasarap ng tulog kagabi. Kaya napakaganda ng umaga. Magandang umaga. New hope, new blessings, and new day. Namamalat? Pahinga muna daw. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Dahil ito po ay pambungad, panimula ng bagong linggo, simulan natin siya sa panalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, lubos-lubos po ang aming pasasalamat sa nagdaang linggo na binigay niyo po sa amin. Thank you, Lord, for your protection. Thank you, Lord, for your provision. Thank you, Lord, for your guidance. Maraming salamat po for being with us. And most especially, thank you, Lord, for your presence. At sa umagang ito po, Lord, panibagong araw na naman. Panibagong linggo na naman po ahead of us. And we know, Lord, na nauna na po kayo sa buong linggo na ito. At sa bawat araw na bibigyan niyo po kami ng opportunity again to serve you, pangunahan niyo po kami. As we serve you, Lord, make us all worthy of that service, Lord. Alam po namin na kami lahat ay walang magagawa kung wala po kayo sa amin. Kaya we always invoke your presence sa aming buhay because if we are in your presence, we have everything we need. Kaya Lord, manguna po kayo sa umagang ito, sa aming mga salita na bibitawan. Kayo po ang manguna at magbigay ng wisdom sa amin, Lord. Maraming salamat po again. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Okay, mga kapatid, nung nakaraang linggo,
nung nakaraang linggo, tayo po ay nakatapos ng isang series. No? Napakaganda po nung mga series dun sa VOTD natin. Although maiksi lang po ang oras natin dyan, pero nakakatuwa po yung reception din ng ating mga kapatiran. Hindi lang naman po kayo ang natututo, mga kapatid. Lahat naman po kami dito. At nakakatuwa po kasi pagka po tayo ay may series, meron tayong inaabangan every day. At kami rin naman, pag may series na ganyan, meron kami pinag-aaralan every day. At nakakatuwa po dahil, ewan ko ha, I'm speaking for myself. Iba po yung dating ngayon ng pagka nag-aaral ka. Kaya minsan kahit na sabi nung iba, paano nyo yung ginagawa everyday? Ay naku, talagang hindi ko nga rin po malaman. Pero ako'y nag-e-enjoy po. Pagka ako nag-aaral, kahit na minsan gabi na, nakakatuwa po yung mga natutuklasan. Tapos, ang nakakatuwa po dito, nakaka-memorize ako ng mga scripture. Siguro dahil araw-araw, paulit-ulit, di ba? Kaya mga kapatid, yung mga memory verses natin, tandaan po natin yan. At malaki pong tulong sa atin. Okay. Bear with my harsh voice. Sa umagang ito. Malamig kaya Hindi, tsaka bawal daw pong magtaas ng pitch ngayon, sabi ni Pastor. So ang ating pong series sa linggong ito ay makikita po natin sa 2 Peter chapter 1 verses 5 to 7. Ang sabi po dito, basahin ko, but also for this reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to your virtue add knowledge, to your knowledge self-control, to your self-control perseverance, to perseverance, godliness, to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. Yan, this is the word of the Lord. Alam niyo po, marami na po akong narinig ng mga pangako. Kayo rin po ba? Marami na rin po ba nangako sa inyo? At lahat po ba ng ipinangako sa inyo ay natutupad? Hindi, di ba? Hindi naman po. Tapos, yung mga advertisement ngayon, yung mga pinapangako nila sa atin na, halimbawa, may tubig ka, Beb. Halimbawa, di ba? May pinapangako sa atin ng mga advertisement. Tapos, kaya nga pag nakita mo siya, katakam-takam, di ba? Sasabi mo, wow, ang laki. Tapos kapag binili na, ay kape. Tapos kapag binili na natin siya, ang init. Pagka binili na natin siya, sasabihin mo, parang iba yung nasa picture ninyo Hindi naman ganito to Sa picture masarap. Pero sa personal, hindi minsan. So, di ba, marami po tayong mga natatanggap na mga pangako na hindi naman natutupad. Hindi naman yun ang talagang idinudulot o ibinibigay sa atin. Pero mga kapatid, yung promises nitong text na binasa na po natin are completely reliable. Pag sinabi mong reliable, you can count on it. Maaasahan, hindi ka i-disappoint. Yun, ang ibig pong sabihin, So, yung mga pangako na binitawan natin dito, sa atin dito, ay reliable. Bibigyan muna natin ng introduction, ito pong binasa natin na ito, mga kapatid. Pagka tinignan nyo po, puro siya merong addition. Para po itong cake na kapag gagawa ka, merong mga ingredients, hindi po ba? Pero, andyan lahat ng ingredients, kumpleto, pero hindi mo siya pwedeng kung ano ang gusto mong unahin doon, yun ang ilalagay mo. Kaya nga po may mga recipe na tinatawag. Kasi tuturo nila sa'yo na kahit na kasama yung baking powder doon, kasama yung
apple cider vinegar. Oo, kasama yung butter dyan. Kasama din dyan ang ano yung pampaalsa? Yeast. Pero, kahit po kasama silang lahat dyan, hindi yun nyo po pwedeng unahin yung gusto nyong unahin. Kailangan po yan, step by step, susundin mo kung talagang gusto mong ma-achieve yung naka-advertise na cake na nandiyan. Susunod ka. Hindi pwedeng, bakit ba? Lahat naman yan kasama dito, rumble-rumble na natin. Hindi po pwede yun sa cake. Ang lalabas sa cake mo, cake pa rin, pero not as advertised. 'Di ba? Hindi siya kagaya nung gusto mong gayahin. Ganon din po ito. Kailangan sunod-sunod na susundin mo yan. Alam nyo, nagtaka nga ako, bakit kaya ganon? Bakit ito i-add mo? Hindi ba pwedeng i-add ito dito sa isa? Hindi po. Kasi ang bawat isa magiging foundation nung susunod na idadagdag mo. Tapos yung susunod na idadagdag mo, ang foundation niya, yung pangalawang dinagdag mo. Ganun po ito. Kaya kailangan pag-aralan din natin siya ng sunod-sunod. Ito po ay binigay po sa atin ni Peter, mga kapatid, dahil kapag ka po ito ay hindi natin sinunod, may consequences. Pero pag sinunod natin, meron naman po itong reward or benefit na itudulot sa atin. Pagka po sinunod natin itong mga salita dito ni Peter, they will keep us from being useless and unfruitful. Kaya tayo tinuturuan dito, to your faith, add goodness. To your goodness, add knowledge. To your knowledge, add self-control. Kaya po, ina-add po ng inad to. Kasi pag wala kang ina-add, magiging unfruitful ka. Hindi ka lalago. Magiging useless yung spiritual life kasi wala kang idinadagdag. Ibig sabihin, wala kang natututunan, wala kang ginagawa para mag-mature ka ng mag-mature at mag-grow ka sa relationship mo kay Lord. Kaya ganun po kahalaga itong mga binanggit dito ni San Pedro. Tapos po, they will also, sa verse 8, alam nyo, I encourage you to read from verses 1 hanggang pababa. Kasi sa verse 8, ang nakalagay po doon, they will enable us to live in the present in light of our past conversion and hope for the future. Kaya kailangan po natin siyang pag-aralan. They will also keep us from stumbling. Ano yung stumbling? Natitisod. They will keep you from, anong tawag? Falling away. Yon. They will keep you from falling away. Kasi ang spiritual life na hindi po nagpo-progress, ang tendency po niyan, mabobore ka kasi wala namang nangyayari sa spiritual life mo. Ang tendency po dyan, babalik ka na lang dun sa dati. Kasi wala namang nangyayari sa spiritual life mo, hindi ba? Wala din naman. Kaya sabi mo, balik na nga lang sa dati. So, kailangan po nagpo-progress tayo to keep us from stumbling. Para po hindi na tayo lumayo sa Panginoon. At ang pag-neglect dito, sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, pag hindi po natin to binigyan ng pansin, they will diminish our perception and confidence in our salvation. Yun nga, yung sabi ko sa inyo, parang wala namang nangyayari, parang parehas lang. Ba't sabi nila, mas maganda yung ganitong na kay Lord, tapos wala naman sa akin, baka wala ka naman kasing ginagawa para po mag-progress yung relationship nyo kay Lord. Kahit anong relasyon po, kahit anong relationship, pag wala kang effort na pinuput into it, hindi siya magpo-progress. Maging friendship man yan, maging romantic relationship man yan, maski po yung relationship niyo sa magulang pa, pati po yung relationship especially kay Lord, if you are not putting an effort para mag-progress siya, ay wala naman po talagang mangyayari. Subukan yung may nililigawan kayo, huwag niyong puntahan, huwag niyong tawagan, huwag kayong mag-say hello, ay wala talagang mangyayari.
kapag ka ganun. Pero kapag ka nag-e-effort ka doon, minsan kahit ayaw ka nga nung nililigawan mo, pagka nakita niya yung effort mo, grabe to ang tiyaga nito grabe yung effort na pinuput nito Yun, nagpo-progress, namamahal ka kahit hindi ka gusto. Tip yan. So, ganun din po sa relationship natin kay Lord. Kaya po, kailangan po natin bigyan ng pansin ito, ha? Kaya po natin ito itinuturo para mabigyan po natin ng pansin ito. Okay. Sabi ko nga po sa inyo, basahin niyo po yung verse 1 para maintindihan natin. Kasi sa verses 1 to 4, kung mapapansin niyo po, isinulat po ito ni San Pedro hindi sa mga unbeliever. Ito po ay isinulat niya sa mga saved for their sanctification. Hindi po niya to isinulat sa mga unbelievers for their salvation. Ulitin ko po, ha? Sabi po niya kasi rito, basahin ko ulit, ha? So, sinulat po niya ito, parang maganda nga po ito sa sa Tagalog. Isinulat po niya ito sa mga, ang tagal nitong isang to. Ayan. So, sabi niya, Simon Peter, a bondservant and apostles of Jesus Christ, to those who have obtained like precious faith with us. Ayan. So, sinulat niya po ito sa mga kaparehas namin. Sabi niya, nanaligtas na. So, isinulat po ito ni San Pedro not to the unbeliever, but to the saved for their sanctification. Kasi kung unbeliever ka, kakausapin ka rito para sa salvation mo, niligtas na tayo. Meron na tayo. So, tinuturuan po tayo, kinakausap tayo rito ni San Pedro for our sanctification. Anong ibig sabihin ng sanctification? For our holiness. Para ma-separate na po tayo from the world, separated from the sin, and separated for the master's use. Kasi kapag ka po hindi po tayo humiwalay sa dati at hiniwalay para sa Panginoon, hindi po tayo magagamit ng todo. So ito po ay para dun sa mga iniligtas na ng Panginoon. Para po tayo ay ihiwalay na sa kasalanan, ihiwalay sa mundo, ihiwalay para sa gawain ng Diyos. Tayo po yun, mga Christians. Kaya ang sabi ni San Pedro dito. So, ang sabi po dito, okay, ito po'y sinulat para sa atin na mga niligtas na. Tapos po, makikita pa rin po natin dito na ito pong effort na gagawin po natin dito, paalala po although we have to put an effort dito sa relationship na to, ang basis po ng ating effort dito ay not our own goodness, not our own adequacy, not our own intellect. Kung hindi, ang effort na ilalagay po natin dito is also based on the sovereignty of God and the sufficiency of His provisions. Ang ibig ko po sabihin, binigyan na tayo ng Diyos ng lahat ng kailangan natin to live a godly life. So, yung mga binigay niya pong provision na yon, yun ang gagamitin natin na effort na ipuput natin sa relationship natin sa Kanya para po lumago. O di ba? Ang ganda po nun kasi hindi ka na mahihirapan. Kasi maski yung effort na gagawin po natin ay ibabase na natin dun sa mga pinrovide at ginawa ng Diyos para meron po tayong pagkuhanan ng pang-feed natin sa spiritual life natin para mag-mature siya, yung relationship natin kay Lord. All we have to do is act on it. Kasi yung provision, hindi mo na kasi sasabihin ngayon na, saan ko ba yung kukunin? Paano bang gagawin ko? Binigyan na tayo lahat. Pinrovide na tayo ngayon. Kaya wala kang reason para pabayaan mo yung spiritual life mo. Kasi pinrovide na lahat ng Diyos ng ating mga kakailanganin to live a godly life. Tapos, itong mga characteristics na ito, kaya po alam nyo mga kapatid, sabi ko, bakit kaya yung faith hindi isinama? Kasi tayong mga niligtas ay binigyan na ng faith. Nung tayo po ay nagkaroon ng relationship kay Lord, meron na tayong faith.
It is already given to us by Jesus. So yung faith na yon is our foundation, and then dun sa foundation na yon tayo mag-a-add nitong mga bagay na pag-uusapan natin linggo-linggo. I-add natin yon. Himbawa, to your faith, add goodness. Pag na-add mo na yung goodness, tsaka mo pa lamang ma-add yung knowledge. Hindi mo po pwedeng i-add yung knowledge nang hindi mo muna na-add yung goodness. Hindi ito random. Kasi kung random to, di sana sinabi, balak dyan kahit anong mauna. Pero, nasa order eh. Kaya, ganun po ang pagkakasunod nito. Kaya kailangan, pag-igihan natin na matupad natin yung goodness bago tayo mag-add ng knowledge. Because you cannot add knowledge without the goodness. At malalaman po natin yan kung bakit as we study this passage. So, introduction pa lang yun. Introduction pa lamang yun, okay? O, mamaya na kayo mag-usap. Naririnig ko kayo. So, ang unang-una po dito, so nasabi ko na, hindi kasama yung faith, ano? So, dun sa faith, i-add na natin ngayon yung unang-una, which is goodness. Sa iba po, ang ibig sabihin ng goodness, sa ibang version, ang nakalagay po rito ay virtue. Sa ibang version, ang nakalagay ay moral excellence. Yun ang goodness, moral excellence. Sa Greek, ang Greek po nitong moral excellence ay areten. Sa iba naman po ay arete. Areten. Ang ibig sabihin nito ay moral excellence and goodness of character. May magandang pag-uugali. Goodness of character, moral strength, and moral courage. Kailangan yan. Moral strength and moral courage. Kasi alam nyo mga kapatid, pag wala kang moral strength and moral courage sa panahon na ito, naku po, bibigay ka din sa gawain ng mundo. Kasi grabe po yung hatak ng mga gawain sa mundo na hindi nakaka-please kay Lord. Kaya kailangan natin itong goodness which is moral excellence. Kailangan meron kang moral courage and moral strength. Kailangan po yan. Kasi kaya nga po, di ba, kahit minsan Kristiyano na tayo, na nakapapag-give in tayo, kasi ganun po siya kalakas humatak, na minsan maski ang Kristiyano, alam mo ng mali, nagagawa mo pa rin. Sabi nga ni San Pablo, di ba, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Kasi pagka wala talaga yung salita ng Diyos at saka wala talaga yung presence ng Diyos sa atin, ang bilis-bilis lang pong gumawa, mga kapatid. Sobra. Kaya ang ibig sabihin nga po nito ay moral courage, moral excellence. Ito po ang Greek niya ay areten. Okay? It also means being an excellent person in life. Being an excellent person in life. Hindi lang niya sinabing good, no? Being a good person. Ang sabi niya, excellent. Pag sinabi mong excellent, meron akong meaning dati ng excellent na nakalimutan ko na. Pag sinabi mong excellence, mga kapatid, hindi siya mediocre. Distinct siya. Tapos, high quality. Yun ang ibig sabihin ng excellent. So, hindi lamang good moral character ang sinasabi rito, kundi excellent moral character ang pinag-uusapan natin. Ibig sabihin, you excel in character. And to excel in character means to excel in the moral of the will of God. Yun po ang pinaka magandang definition. To excel in character is to excel in the moral of the will of God. Ibig sabihin, pamuhay mo lamang ang salita ng Diyos. Hindi ka kailangang magbantay sa sarili mo, ipamuhay mo ang salita ng Diyos, yun, sigurado ka na doon na magiging excellent ang iyong morals. Pag sinabi mo namang moral,
Ang ibig sabihin po nito ay ethical. Yun yung behavior natin or ito yung ating what is right and what is wrong. Yan. Alam mo, madidistinguish mo what is right from moral, ay from bad, ay oo, tama. Kaya, hindi mo na gagawin kasi malalaman mo na eh. Nadidistinguish mo na eh. Hindi kagaya dati na, kasalanan ba yun? Para ano lang ang ginawa ko, kasalanan na ba yun? Ngayon, meron na po tayong distinction. Nakikita na natin yung distinction between what is right and what is wrong. Kaya, nakakapabuhay na tayo ng naayon sa kalooban ng Panginoon. So, kailangan mag-excel tayo doon. Bakit kailangan po nating pag-aralan itong moral excellence na to or yung goodness? Because mankind po is born in sin. Alam na alam po natin yan. Kaya nga kailangan natin po ng tagapagligtas sa kasalanan natin eh. And by nature po, we are all children of wrath. Ibig sabihin, yung galit ng Diyos ay nasa sa atin dahil nga tayo pong lahat ay makasalanan. Ang natural tendency po natin, mga tao, is toward moral degeneration. Hindi po ito sa kagandahan. Tignan ninyo, nung tayo po ay wala sa Panginoon, ano po ang mga nakasanayan nating mga ugali simula nung bata tayo? Magaganda po ba? Maganda po bang nagmumura? Pero natutunan natin yan, simula bata tayo. Maganda po ba ang nagsisinungaling? Pero nagsisinungaling tayo. Hanggang natagpuan na lang tayo ng Diyos, sabihin natin, ay, mali pala yun. Di ba? Simula nung bata tayo, natuto tayo ng mga hindi magagandang ugali. Di ba? Yung hindi nagpapatawad, magagalitin, walang pasensya, walang pagmamahal, walang pakialam sa ibang tao. Natutunan natin yan. Tingnan ninyo, kung hindi innate yan sa mankind, bakit nalaman na lang natin na mali nung natagpuan tayo ng Diyos? So, ibig sabihin, natural sa ating mga tao na ang moral natin ay mababa. Tumataas lamang po yan nung natagpuan tayo ng Diyos at nalaman natin kapag binasa natin ang ating ugali sa salita ng Diyos, ay mali pala, ay pangit pala ugali ko, ay mayabang pala ako. Ngayon mo lang naman na realize yun nung na-kay Lord na. So ito po ay kailangan po natin para hindi po tayo, ang ating pamumuhay ay hindi sa moral degeneration at ang mga evil work. Kailangan po natin ito na ma-lead tayo sa virtues ng Word of God para po yung ating pag-uugali ay maging kaayon nitong binasa natin. Sa Isaiah 50:20-23, pag binasa niyo po yun, yung mali, ginagawang tama. Yung mga nasa kadiliman, ginagawang kaliwanagan. Kaya po twisted ang morals ng karamihan kasi yung mga, pag binasa niyo itong Isaiah, yung taga-Juda, binabaluktot ang katotohanan. Natural, pag binaluktot mo ang katotohanan, babaluktot din ang iyong morals. Di ba? Kaya nga, hindi maganda yung mga natututunan ng mga susunod na generation sa atin dahil tayo ay hindi nagbago. And mind you, mga kapatid, ang moral degeneration na pinag-uusapan po natin dito ay it affects the leaders of Judah down to their common people. Walang pinipili ang moral degeneration. Maski sa gobyerno, napapansin natin sa news, naririnig mo, corrupt dito, corrupt doon, di ba? Hanggang, akala mo lang, di ba, doon lang sa gobyerno, ang bilis magsalita ng mga taong na nasasakupan. Pero, paski sa pinakamababang nasasakupan ng gobyerno natin, makikita mo rin ang corruption. O, mga nagtitinda sa palengke, tinutusok yung manok ng tubig para bumigat yung timbang. O, kaya, laganap ito. From top to bottom, ay pwede po nitong pwede po nitong mahawaan.
Oo, ma-influence. Pwede po nitong ma-influence. Kaya po, when Christians fail to pursue moral excellency, ang nangyayari po dito, nagsisik na tayo ng bad counsel and bad company. Nakikinig na tayo kung ano ang dinidikta ng mga tao sa mundo. Samantalang tayo dapat ang naging influence sa kanila. If you fail, itong goodness na to add to your faith, ang mangyayari nito, ikaw ang madadala nila. Ikaw ang makikinig kung ano ang mga counsel ng mundo. Dapat ikaw nagdadala, pero ikaw ang nadala nila pahatak. Kaya napaka-importante nito na to our faith, add goodness or moral excellence. Huwag po tayong papayag na umayon pa tayo doon sa mga nakasanayan ng mundo. Maski maliliit na bagay. Alam niyo po kung bakit? Moral weakness incapacitates. Pag sinabi mong pong incapacitate, nire-render ka nitong useless and nire-render ka nitong weak. Ibig sabihin, ginagawa kang mahina, ginagawa kang walang kwenta kapag kayong morals mo bilang Kristiyano ay sumusunod ka pa rin sa morals ng mundo. Pag nahuli ka po ba sa traffic light, nagsisingit ka pa ba ng 20 sa iyong lisensya pag inabot mo kay kuyang enforcer? Sasabihin mo, love offering ko yun sa kanya. Okay. Talaga po, pumapayag ba yung spirito na nasa iyo na paniwalain yung sarili mo na love offering ko ito? Pag alam mong one way, pinapasok mo ba siya? Pagka alam mong bawal walang face mask sa pupuntahan mo, nakikipag-away ka ba sa gwardiya? Yun. Maliliit na bagay. Pero doon po nagsisimula ang moral excellence. Kasi pag nasanay ka sa maliliit na bagay, alam nyo, ang dali-dali na pong iwasan ng mga malalaking bagay. Kaya kailangan po to our faith at this goodness if we want to mature in our relationship with the Lord. Goodness pa lang po yan. Sabi nung iba, ayoko nang makinig dyan, ang hirap. Hindi po. Alam nyo, pagka natutunan nyo, mas malaki po ang porsyento na maipamuhay nyo kasi alam nyo. Pag hindi natin nalalaman, anong ipapamuhay mo, hindi mo alam. Pero pag nalaman mo na, nare-remind ka, i-empower ka ng spirit na nasa iyo, tapos sasabihin mo, ay, kaya palang gawin. Kaya, thank you, Lord. So, abangan niyo po yung sunod-sunod na ito, mga kapatid. Ito po ay ay characteristics of the Lord that should be manifested in our lives. Para ngis na ako ng may likha sa akin. Yan. Okay. Tumaas na. Namamalat, hindi. Mababa lang ang pitch ko. Sabi mo kasi wag akong sumigaw. Happy birthday, mga kapatid. Tignan po natin ang mga may birthday na mga kapatiran natin ngayon. Ito po ay sina Happy birthday, Sister Chay Dalusong. Ating kapatid, Sister Chay, happy birthday sa iyo, kapatid. At kay Sister Sophie Montiel ng ating passion ngayon dahil niligtas ka na naman ng Diyos sa isang napakalaking pagsubok. Happy birthday! Tapos kay Sister Jasmine Alexa Marie, na apo ni Brother Jess Ebanghelio. Kahapon, birthday pala ni Cheska kahapon, Jami. Cheska Gaduyon. Anong Sabado? Cheska, happy birthday! Belated happy birthday kay Cheska. Kaya kantahan naman natin ng mga may birthday ngayon. Rolling ka na? Nakahang siya.
Why? Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine. Happy, happy birthday to you. Okay na ako? Di pa. Buhay na ako! Ayan, mga kapatid. Ayan, sumabay sa boses ko yung ating system. Sabi ko sa inyo hindi pwede sa akin ng mababa ang boses. Sumasabay yung ating system. Kaya itaas natin ulit ang ating energy. Yan. Happy birthday mga kapatid! Extra special ang araw na ito because it's your birthday. Kaya i-celebrate po natin yan mga kapatid. Okay, mag-ano na lang tayo, magdadagdag na lang tayo ng time natin. Ano? At ngayong araw po na ito, ang ating memory verse of the week ay matatagpuan po natin sa Psalm 23 verse 6. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Yan ang nakalagay sa Psalm 23 verse 6. Ginagawa naming awitin para mas madali nyo pong matandaan. Ulit, Psalm 23 verse 6. At paborito rin ito ng marami sa atin. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ayan. Hindi na tayo magre-review muna ngayon. Bukas, mag-review tayo ng ating memory verses of the week. Ngayon po, dumako na po tayo sa ating, bukas na lang po ako magpapakanta nung video na dun sa mga natin, past songs natin. Tomorrow na lang dahil yung time natin. Ano po? Ngayon naman po, thank God it's Monday. Kaya ito po'y punuin natin ng pasasalamat. Kaya pakinggan po natin itong ating mga kapatiran na magbabahagi po sa atin. At pakinggan natin ang naging salita na hawak-hawak nila, kaya po napagtagumpayan nila ang kanilang sitwasyon. Narito po ang mag-asawang Brother Michael and Sister Celeste Cecilio for Thank God It's Monday. Morning po mga kapatid. Good morning, Jesus. Nagkaroon ng pagkakataon upang makapagbahagi sa inyo. Long overdue na po itong aking sharing na to, kaya thank you Lord sa pagkakataon na ito. Dito po sa Philippians 4:13, I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me. Ito pong word nito palaging pinagkakalob sa akin ng Panginoon every time po na ako'y merong mga nangyayari sa aking buhay. During the time po na ako'y naoperahan 10 years ago due to endometrial cancer po, stage 3B. Ito po ang pinanghawakan kong kalakasan ko. Talagang binigay po sa akin ng Lord na ang word na ito upang ako'y magkaroon ng strength para makayanan po. After that po, nagkaroon din po ako ng minor operation sa aking right arm
na no anesthesia po siya. Pero nakayanan ko pa rin po siya. Tapos last 2017 po, ako po ay na-diagnose din na may cataract sa both eyes ko. At the Lord really give me the strength pa rin po. And medyo mabigat po yung parte na yun kasi medyo malaki ang ating pangangailangan. But pinrovide pa rin po ni Lord ang lahat ng pangangailangan ko. So Philippians 4:19 nga po, nakalagay doon na, and with all His abundant wealth through Christ Jesus, my God will supply all your needs. He really supply all my needs po. Kasi naoperahan din po yung aking katarata. Sa St. Luke's Global pa nga po, talagang lahat po ng pangangailangan ko, ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoon. At maging ito pong pandemic na ito, si Lord pa rin po talaga ang nagpo-provide para sa atin. Lahat po ng pangangailangan namin ngayong pandemic. Kasi kami po ay hindi naman nakakapag-work ngayon ni Brother Michael. Talagang no work, no pay po. Hindi po siya nakakapunta na Manila for us to have some provision. Tapos ako rin naman po, hindi ako nakakagawa ng aking mga maliliit na sideline business kasi po, wala rin naman po akong pag-deliveran kasi lockdown nga po. But the Lord really provided for us po sa lahat ng aming pangangailangan. Yun nga pong kapatid ko na nasa abroad, nangako po siya, siya po ang nagbabayad ng aming mga bills since po nung magkaroon ng lockdown. At maging ang mga pagkain po namin, pangangailangan sa araw-araw, talagang pinagkakalob po ni Lord. So, wala pong akong masabi kundi ang magpasalamat, magpuri sa ating Panginoon dahil po sa mga kabutihang ipinagkakalob niya sa amin, sa ating lahat. At maging kami pong magkakapatid ngayon na talagang sa gitna po ng krisis na to, may dinanas pa rin po kaming isa pang krisis, yung pong kapatid ko na nag-provide para sa aming mga bills ngayon. Last September 11 po, kinuha naman po siya ni Lord. Namatay po siya sa Saudi Arabia. Masakit po sa amin kasi bigla po, pinasok po siya sa hospital ng 11 ng hapon. 3 o'clock po, namatay na rin po siya. So, hindi po namin alam na wala na po pala siya kasi nalaman po namin na patay na siya. 48 hours na po siyang namamatay. Sabi ko nga po, nagpe-pray pa kami noon, time na yon before namin malaman, yun po pala, matagal na siyang nasa loob ng freezer sa hospital na yun. So talagang napakasakit po para sa aming lahat kasi ang laki po ng impact niya sa aming lahat, lalong-lalo na po sa mga pamangkin ko na talaga po palang meron siyang malaking naiwan na puwang sa puso ng mga bata. At kaya nga po ang sabi namin sa mga bata ang tanging gusto lang ng uncle nyo ay makapagtapos kayo ng pag-aaral nyo. Kaya thank you Lord sa gitna po ng aming pagdalamhati, ng aming pighati. Andyan po ang ating Panginoon na lagi nakaalalay, nakagabay, at palagi pong sumusuporta sa aming lahat, maging sa aking mga kapatid. Mahirap nga po ang sitwasyon namin ngayon. Dahil hanggang ngayon po, as of this recording, wala pa rin po ang bangkay ng aking kapatid dito sa Pilipinas. Marami pa pong kailangang inaayos na papeles para po maiuwi ang kanyang bangkay. At alam ko po na sa lalong madaling panahon, makakauwi po siya dito sa atin sa Pilipinas. Mahirap pong dumaan sa ganitong sitwasyon. Kasi po kami po ay 5 magkakapatid, siya lang po ang aming kapatid na lalaki. Nasa gitna po namin siya. Pero dahil po ngayon, wala na siya. Kami na lang po magkakapatid na 4 na babae talagang magtutulungan sa awat grasya ng ating Panginoon. Mahirap po ang aming pinagdadaanan, pero the Lord is always there to guide us, to help us, and to protect us. Lagi nga pong sabi, sa lahat po ng pagkakataon, may magandang gagawin ng ating Panginoon. Kung ito man po ay sa tingin natin ay pangit, maganda pa rin po ang magiging bunga nito. At alam ko, Lord, na kahit ganito ka sakit ang aming naranasan, alam ko nandiyan ka to comfort us every day,
everyday po na nagigising ako at wala pa siya dito. Naaalala ko po lagi na nasa loob pa siya ng freezer na nag-iisa. Hindi po namin nalaman kung ano na nangyari sa kanya doon. Kaya lagi po namin prayer, tulungan kami ni Lord sa lahat ng aming mga pangangailangan, lalong-lalo na po ngayong panahon na to. At isa pa po, lagi ako nagpapasalamat ngayon sa Panginoon at humingi rin po ako ng tawad kasi sa totoo lang po, nung una kong nabalitaan, nagtampo rin po ako, medyo sumama rin po ang loob ko, pero hiningi ko na po ng tawad sa Panginoon. Kasi sabi ko, Lord, bakit po siya? Samantalang ako po, ang tagal ko nang may sakit. Hanggang ngayon po, I'm still alive and kicking. Pero sabi nga po, meron pa akong misyon na dapat gampanan kung kaya't ako po ay nandito pa sa ibabaw ng mundo. Kaya thank you Lord sa patuloy na pagpapala mo sa amin at alam ko na ano man po ang mangyayari sa amin, laging si Lord ang aming kasama. Maging sa amin po araw-araw na pangangailangan. Hindi niya po kami pinababayaan. Sabi nga po sa Jeremiah 29:11, I alone know the plans I have for you, plan to bring you prosperity and not disaster, plan to bring about the future you hope for. So, kung sa tingin natin, pangit po, alam po natin na may magandang gagawin ng ating Panginoon. At lahat po naman binibigay niya sa amin. Talagang we're prosperous in every areas of our life ngayon. Hindi lamang po sa material, maging sa buhay ko ngayon, na hanggang ngayon po, ako'y buhay na patotoo na for so long po, I'm battling for cancer. Si Lord po nandiyan, hindi po ako pinababayaan. Lagi po siyang nandiyan. He provided for everything. At yan po ang aking palaging pinapasalamat sa ating Panginoon na hanggang ngayon po, palagi niya akong binibigyan ng kalakasan, ng pagpapala, ng buhay na walang hanggan, masaya, maligaya sa ating Panginoon. Kaya muli po ako po'y nagpapasalamat na nagpupuri sa ating Panginoon. Samahan niyo po kami na makipag-pray na makarating na po ang kapatid ko dito sa atin ngayon sa Pilipinas at nang siya po ay amin na maihimlay sa kanyang huling hantungan. Thank you, Lord, for all the grace and mercy you bestowed upon us. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, Jesus! Hallelujah. Thank God, At it's Monday! Thank you, Lord. Hallelujah. Okay, konting painit. Ano ha? Tayo patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa pagkakalob sa atin ng pagkakataon o kalayaan na patuloy na ating pagsalusaluhan ang magandang balita. Hindi lang magandang balita, kundi mabuting balita. Sapagkat ang lahat ng ito ay pawang sa ating ikabubuti, mga kapatid. Si Salisa, batiin mo na mga ano mo. Constituents. Belated pala dun sa kapatid ko kahapon, birthday, Sister Uy, happy Hernie. birthday, At Sister ganun din Hernie. yung aking pamangkin na si Hana, anak ni Brother J. Bong. At Nay, nandito na naman po ako. Yes. Thank you, Lord. Nay. Sa Northeast to West South, good morning, Jesus, po Good sa inyo morning. lahat. Hallelujah. Bati ka sa mga taga-San Pablo. Of course, sa mga kababayan ko, syempre, parang I love my own. Mahal ko lahat ng mga mananampalataya na member ng Comfy Church. Sa mga taga San Pablo. At ngayong umaga ito, napansin yung pinanood natin, kababayan ko yan. Si Sister Celeste. Pero bago ako magpatuloy, si Sister Lisa muna. Anong pagkakilala mo kay Sister Celeste? Kami po, hindi po kami sanay na Celeste siya tawagin eh. Yes. Tinatawag namin siyang Eteng. Alam nyo, si Eteng po, napakalaking naging bahagi sa buhay namin mag-asawa. Mula pa nung wala pa kaming anak kasi siya po yung naging kasama ko, silang dalawang mag-asawa. Dahil alam po naman natin na nandito sila dati sa ating loob at kasama po natin sa paglilingkod sa Panginoon. Eh nung time po yun na ako'y nabuntis, si Brother Arnold naman po ay nasa Amerika. 8 months mahigit. Kaya, kumbaga, si Brother Michael and Sister Celeste ang naging katuwang ko sa aking pagbubuntis. At hanggang sa panganganak po, napakalaking bagay po kasi po, ang nagpaanak po sa akin dun sa aking panganay
ay classmate po ni Sister Eteng, na Sister Marie Acohido. Yun po yung kanyang classmate na aking, yung OB ko po, thank you Lord. At ganun na lamang po talaga ang bigatin ng puso namin kung may mga ganyang pangyayari sa buhay ni Eteng. Kami rin po ay karamay sa kanyang mga dalamhati, pero ang napakabuti po niyan ay yung kalakasang patuloy na ibinibigay kay Sister Eteng. Thank you, Lord. Arnold. Sa akin naman, dito ko nakilala si Eteng o si Sister Celeste dito sa Comfy na kasi napangasawa nga ni Brother Michael. Nakababayan ko. Dito na sa Comfy. So, what a small world, ano, ha? So, diretso na tayo sa pagbabahagi ng ating kapatid, ano, ha? Sa pagbabahagi ng ating kapatid, nabanggit niya ang isa sa mga talata sa Biblia, yung Philippians 4:13, na sinasabi na, I can do all things through Christ that strengthens me. Sabi diyan, sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Taga-Pilipos. Amen. Hallelujah. Sister Maripas. Loading po. Loading. Okay, hindi lang sa taga-Pilipos, pero mga Kristiyanong taga-Pilipos. Bakit po kaya nasulat ni San Pablo ito, mga kapatid? Kung babasahin natin ang buong Pilipos, dito makikita natin ang karanasan ni San Pablo sa kanyang buhay, yung kanyang pagbabata, yung hirap, sakit na dinanas niya as he go on to this life sa pagsunod niya sa ating Panginoong Diyos. Hindi ba? Nandiyan hulihin, posasan, ikulong, mabugbog sa pagsunod sa ating Panginoon. Pero hindi nawawala ang kanyang kagalakan. Actually nga, itong Philippians is one of the prison epistle. Sapagkat dito, maski nasa loob na siya ng kulungan, sulat pa rin siya ng sulat. At itong mga sulat, ito is encouragement sa labas. Biruin nyo, saan kayo makakakita? Di ba? Ang normal, ang mga nasa labas, ang nag-encourage sa mga nakakulong. But in this case, it was Paul. Sa kabila ng nandun nakakulong siya, nandun nag-encourage ng mga kapatiran sa labas who is experiencing troubles sa buhay. So, kaya nasulat niya itong Philippians 4:13. At itong sulat ni San Pablong ito, ang salita ng Diyos, definitely, ay para sa mga Kristiyano. Ang makakaklaim lang nito ay mga Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano, these are the people who accept Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Ito mga ito lamang ang makakaklaim. Bakit? Sapagkat nando doon na ina-acknowledge nila ang lordship sa buhay. Sapagkat ipinagkatiwala na nila ang kanilang buhay. Gaya nga po ng senior ni Sister Celeste. Isipin nyo, kung babalikan nyo, i-imagine niyo yung karanasan ng ating kapatid. Nagka-cancer. Ulila lang lubuso ito mga ito. Si Sister Celeste, wala na yung parents nila. Sila na lamang ang tumatayo na magulang ng silang kanilang limang magkakapatid. At si Brother Michael, na asawa ni Sister Celeste, nagkasakit. Hindi lang isang sakit ang naging sakit ni Sister Celeste, no? Una na diagnose siya ng cancer, stage 2 nga. Tapos nagkaroon ng minor operation sa right arm. Nung inopera yun, no anesthesia pa. Ha? Tapos nagkaroon din ng operation. Katarak naman, 2 mata. At ito ngang latest, noong September 11, namatay yung kanilang kapatid na lalaki. And as of now nga, 1 month na kahapon, Hindi pa 1 month na hindi pa nakakabalik. Opo. Ang pangalan ng kanilang kapatid ay kapangalan Michael din ng Michael. asawa ni Sister Celeste, si Michael. Ako si Michael Cecilio, ito man Michael Tixon. Ito po isang dentista, si Brother Michael, at nakasama na rin namin dito sa Confian. At talagang all-out support din. Ito yung sumusuporta sa kanilang mga pamangkin. Nagpapaaral, at yung kanilang mga araw-araw na pangangailangan, doon din po nang gagaling. Ay, namatay pa. Sige, imagine ninyo.
Pero sa kabila nitong karanasan ng ating kapatid, meron ba kayong nabanaag sa kanyang countenance na kabiguan or depression? Wala po. Walang ibang sinasabi niya kundi ang salita ng ating Panginoong Diyos. Isa na nga po yung Philippians 4:13 na I can do all things through Christ that strengthen us. Tandaan po natin mga kapatid, dito sa mundo, punong-puno ng kaguluhan. At yung mga kaguluhan na yan o mga troubles and problem, wala pong pinipili yan. Kay Kristiyano ka o hindi Kristiyano, matalino man, hindi masyadong matalino, mayaman, hindi mayaman, pastor ka man, lingkod ka man ng Diyos, dadanasin mo yan. Dadanasin. Because we are in this world. Even our Lord Jesus Christ says that in this world, you will suffer. But fear not, I have overcome the world. John 16:33. Sa King James, sabi dito, these things I have spoken to you, so that in me you will have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Kaya po kapag ang buhay natin ay isinuko natin sa ating Panginoong Diyos, yung awitin, Jesus is in me, and Jesus is in you. Jesus is in us, for He loves us. If the Lord is in us, we are more than conqueror. Because Jesus Christ Himself experienced everything. Physically, mentally, emotionally, He was tested. But He passed. Nagtagumpay siya. Kaya sa ating Panginoon, kapag nasa sa atin ang ating Panginoon, kakayanin din natin ang mga bagay na ito. Kaya po ang mga taong sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, mga Kristiyano, ay matatag, matapang, pagkat mayroon silang salita ng ating Panginoong Diyos. Nakita niyo, puro Word of God ang naging kaagapay ni Sister Celeste sa kanyang buhay. At kapag ikaw ay nasa Panginoon, you will be reminded of this word. Sa Psalms 145 verse 18. Hindi alam ni Sister Lisa to. Bigla lang binigay sa akin ni Lord to. Pero alam niya to pag kinanta ko sapagkat ito'y awitin ng mami. Sige, ikaw na lang. Kumanta, brother. Sabay. Okay. Brother Jesus, alam mo na ang gagawin mo. Sister Jesus. Sister Jesus, sorry. Okay. The Lord is near to those who call upon His name. He hears and listens to every cry. The Lord reaches down from heaven and leaves everyone who calls upon the name of the Lord. Paano kung hindi mo kilala ang Lord, ang Panginoon, hindi mo tinanggap? Sino tatawagan mo? Kaya napakahalaga na tanggapin natin at patuloy nating kilalanin ang ating Panginoon. The Lord is good. He is the God, the source of all good things sa ating buhay. Kaya nandyan siya. Just call upon His name and He's there. Hindi si Michael Jackson yan. Diba? Just call my name and I'll be there. Si Lord yan. Lagi lang nating tatawagin ng ating Panginoon. Now, kailangan bang may mga pagsubok sa buhay? Is there a purpose why people experience or why Christian experience trials and testing in life? Meron po, mga kapatid. May dahilan. Pero ang kagandahan nito, sa mga Kristiyano, laging maganda ang dahilan. Naalala ko yung sa Romans 8:28, that in all things, it is God who works together for good
for those who love the Lord and called according to His purpose. Tinawag ka ba ni Lord? Nagmamahal ka ba? Then, good things will happen to you. So there's always a good purpose. At ano yung purpose na yon? I was reminded of the verse in John 9, 1-3. Ito yung pinanganak ng bulag. At tinanong ng mga disipulo, Lord, sige, basahin ko na sa inyo. John 9, 1-3. A man born blind. And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his disciple asked him, saying, Master, who did sin? This man or his parents, that he was born blind? Then Jesus answered, neither that this man sin, nor his parents. Ito na ang dahilan. But that the work of God should be made manifested in him. Kita niyo po? Sa mga Kristiyano, kasi kung ating aalamin po, yung very purpose ng buhay natin, this life of ours, itong buhay natin ito, the ultimate purpose why we exist is to bring glory to the Lord. That's why even in trials and tribulation, the Lord is always glorified. Pakinggan po natin itong awiting ito ng asawa ni Sister Celeste, si Brother Michael. Para sa'yo lang ang papuri, dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa'tin, hindi pinakait ang buktong na anak na sa atin ay nagligtas. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon, pangako mo'y tinutupad, maaasahang lagi para sa'yo, Jesus, ang papuri. Habang nabubuhay, maglilingkod sa'yo, habang may hininga, pupurihin kang lagi. Wagas na pag-ibig mo ay di nagmamaliw. Ikaw, Panginoon, ang banal. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon, pangako mo'y tinutupad, maaasahang lagi para sa'yo, Jesus, ang papuri. Kay
sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon, pangako mo'y tinutupad, maaasahang lagi para sa'yo, Jesus. O aking Diyos, kaikuti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon, pangako mo'y tinupad, maasahang lagi para sa'yo, Jesus, ang papuri. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Glory, hallelujah. Thank Thank you, you, Lord. Lord, Glory to Brother God. Michael. Brother Michael, ha? Talagang wala akong masabi. Luwalhati sa Diyos sa pagpapalang yan na binigay sa ni Lord, and we expect more. Ha? So, nakita nyo na itong buhay nating ito, the ultimate purpose is to bring Him glory. Kaya sa mga pagsubok natin, kinakailangan makita ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Sa bawat katagumpayan ng bawat mananampalataya ay kaluwalhatian ng Panginoon, sapagkat it is God who is working in us. In all our troubles, in all our tribulation, it is He. For those who love the Lord, mga kapatid. Kaya yung pagpupuri sa ating Panginoong Diyos, pag ikaw ay Kristiyano, automatic yan. Dapat nagpupuri ka kay Lord. Meron pong acronym yung misis ko dyan sa praise na yan, Sister Lisa. Amen. Ngayon ko, Brother Arnold, napagtanto, kaya pala sinasabi ng mami na ang tatak ng mga kompi, pag nag-share, yun diba sa laging sinasabi, nagpupurit, nagpapasalamat. Talaga palang lagi dapat yung magkasama, ang pagpupuri at pagpasasalamat. Pero yung acronym ko po, sa English, yung praise. Yung praise po, letter P, praise the name of our Lord every day. Nakalagay po yan sa Psalm 145, verses 1 and 2. Nakalagay po dito, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking iyahayag. Di ko titigilan magpakailanman. Ang magpasalamat, aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. At yung letter R, remembering God's goodness. May scripture din dyan, Brother Arnold, sa Psalm 77, verse 11. Sige, tuloy lang. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. At yung letter A, acknowledging God. Sa Proverbs 3, yung ating memory verse, balikan natin sa 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Yung letter I, in times of trouble, trials, or persecutions, let's cry out for help to our Lord God. Sa Psalm 34, verse 17, agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Ang letter S, sing to the Lord, katulad ng ginawa ni Brother Michael na sa kabila ng mga problema, umawi tayo sa Panginoon. Psalm 104 verse 33, I will sing to the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. At yung huling-huli, we must praise the Lord because of His
everlasting love. Jeremiah 31 verse 3, yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Thank you, Lord. Praise the Lord. Grabe. Nakita nyo? Sa mga Kristiyano lang yung mga salita na yan. Yan ang ating kalakasan. Diyan tayo humuhugot. Kaya sobrang blessed tayo ng mga tumanggap sa ating Panginoong Diyos. Brothers and sisters, can we do it? Amen. Of course, through the power that we receive in union with our Lord Jesus Christ. Ha? In all circumstances, akakayanin natin yan because we are united in Christ. So let us keep ourselves united in Him. Amen? Amen. So tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos Ama sa langit, Diyos na may likha sa amin, Diyos na pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay, Diyos na pinagmumulan ng lahat ng tulong na kailangan namin. Sa iyo ang pinakamataas na kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan. Salamat po sa mga nakalipas na oras, sa mga salitang narinig namin, sa mga patotoong narinig namin na ang tunay na kaaliwan at kalaaluan sa mga oras ng kalungkutan ay sa ilamang ng bubula. Panginoon, tunay na wala kaming magagawa kung wala po kayo. Kaya patuloy niyo po kaming gabayan, patnubayan, palakasin sa lahat ng mga pagsubok. At sa pagsubok na ito'y palagian naman naming maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. So Lord, we give you praise, we give you glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God Jesus. bless us all.